So, ito yung buhay natin guys. Pagdating mo galing sa yung bahay papunta dito ay yung ating mga alaga sasalubungin tayo agad. So, alas 3 ng hapon, nakain tayo, maganda yung panahon, init. So hindi pa rin po tayo kumpiyansa kasi baka mamayang gabi ulan na naman. So ganoon na po kasi yung buhay natin. Bilang isang breeder po ng manok, hinaluan na rin po natin ng pabo para kung sakali ay mag-crave po tayo ng lechon, pabo, ay matik na. May dalawa tayong pabo dito sa ating manukan ng mga lalaki. Yan, maaari po natin yan i-lechon pag dating ng ating birthday. Tamang-tama ito. Sigurado madaming mabubusog sa dalawang pabong lechon pabo. Iba nating manok, pwede rin po natin katayin. Malaki na, gutom na rin po. Ito yung rotation natin kada araw. Pagkatapos natin pakainin sa labas para hindi po pumasok dito sa loob, ay ito, papakain tayo. Ito yung pangalawa natin na ginagawang pagkatapos natin pakain sa labas, yung sa loob talaga. Pagkatapos natin mailagay yung pagkain nila, maganda na rin po tayo sa kanilang tubig. Pwede rin po natin lagyan ng King's Beta Plus kung gusto nyo po. Maganda magpainom ng King's Beta Plus kung tag-ulan, lalo na po sa mga inahin. Pero kung may bakante ka talaga, pwede rin po sa tag-init yan. Good na good, talagang may inom po nila. Mahigit sobra 1 kilo na yung pinapakain natin dito. Malalaki na kasi yung ating mga manok. Sobra 1 kilo na din po bawat isa sa kanila. Maaari na po yung kumain ng 50 grams pataas pangkarne kasi kailangan natin busugin talaga para mabilis lumaki. Mahigit 2 kilo sobra kada araw. Wala pa yung 1 linggo katambayan po. Ito na lang yung naiwan sa ating feeds. 1 linggo lang yung 1 sako natin. Naghihintay na. Kailangan pakainin doon para hindi maharangan yung ating pagpasok. Grabe na pakainin yung ating mga alaga katambayan. Lakas kumain. Pag may makita tayo dito na may kunting halat o sipon, dapat kunin agad. So kanina umaga may nakita po tayo, kinuha po natin. At nandito yung ating mga may sakit. Ayan. Grabe, malaki na ng ating mga alaga. Sarap ng ibenta nito ng per kilo. Ito katambayan na may sipon, so kinuha po natin agad para masali po o masama sa ibang may sakit. Yung rotation natin kada araw ginagawa natin, napakasimple. Kain, painom ng manok, linis, kung masakit, kulong para hindi makawa sa iba at magamot natin ng maayos, pabigyan natin ng oras sa paggamot. Napakasimple lang po. Kung may mga makita pa tayo dito na may sakit, tingnan lang po natin, baka may sipon, para sa ganun ay spirit natin at gumaling agad. So maganda na i-quarantine para mapagtuunan ng pansin sa paggamot at gumaling po agad yung ating mga alaga. After 20 minutes sa ating pagpapakain katambayan, ay minsan nagkakape po tayo dito. Meron tayong biniling electric kettle, pandesal, bumili tayo, may kape tayo. Ganun lang. Sa 20 minutes na ang pagpakain natin sa ating 100 heads na manok. Basta may malaking area ka, ay madali lang magpakain. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon kailangan maglinis o
Sa isang araw, dapat dalawa. Pag malaki yung area, ay namiminus yung ating paglilinis. Hindi kasi natatambak agad yung ipot. Pindilin po yan sa inyo. So tayo ngayon, nag-relax muna tayo. Ganito yung ating ginagawa pagkatapos ng pagkain. Nagmuni-muni o magmuni-muni, mag-isip-isip kung ano po yung mga plano natin gagawin sa ating mga manok. Minsan, mapapaisip din po tayo kung kailangan na bang huminto kasi hindi tayo kumita ngayong buwan, tumad yung kita. Dapat decide ka kung sakaling maghinto ka agad. Maghinto ka. Tingnan lang natin kung ano yung magiging takbo nito ngayong taon bago matapos yung taon. Kung kumikita pa ba tayo sa ating pagmamanok. Ganun lang po kasimple yung ating tirada. Nakakapanghina din po kasi ng loob pag konti lang talaga yung benta. Minsan wala pa talagang benta. Normal po talaga sa pagmamanok yan. Kaya nga minsan napapaisip po ako na baka ibenta ko na lang yung ating mga manok na nasa range ng per kilo. Kasi pag nagkataon ibenta natin, maraming bibili. Hindi ka malulugi. Pero yun nga lang, hindi na po kasi pwede ibenta yun kasi super 1 kilo na eh. Pag nagbenta ka ng bangkarne, dapat pagtungtong na 1 kilo, dispose mo na para hindi sayang sa panahon makapag-alaga ka pa o makapag-ruling o maruling mo pa yung pera mo na benta sa iyong mga manok. Pandesal, kape. Walang arte-arte dito sa pagmamanok. May sikmura ka rin kasi mabaho minsan. Pero may mga prospect buyer naman po tayo sa ating mga alaga ngayon. Tingnan lang natin kung matuloy. Alam niyo po, sa pag-alaga talaga ng manok, mas marami pa yung mag-inquire kaysa bibili. Kaya huwag magtaka. Maraming mga paasa din po ng mga customer daw, pero hindi talaga. Magtatanong lang. Minsan natutulog din po ako dito katambayan para ma-relax yung isip natin. Magdi-decide po ngayong taon kung sakaling okay pa ba yung pag-alaga ng heritage. Kailangan pa ba natin pagpatuloy. May second option naman tayo. Second plan. So pag papasok tayo dito at hindi mag-take yung ating papasukang negosyo, dapat may plan B. Sa atin meron tayong plan B talaga. Sakali ibabalik natin yung pag-alaga ng native pagpaparami. Yung pag-alaga kasi ng native, talaga magsasabi ko na may kita araw-araw. Walang higil ang demand sa native. Masasabi ko na hindi ka lugi. Masasabi ko talaga native talaga yung pinaka the best. The best na ibenta, alagaan. Walang talo sa native. Kasi yung ating heritage, minsan talo ka dito. Lalo na sa sakit. Yan lang po yung ganap sa ating manukang katambayan. At sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo na po yung napadaan ngayon, sana po ay consider niyo po na i-subscribe, i-like at i-follow. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Maraming salamat po pala sa mga nanood po dyan ngayon. Shoutout sa inyong lahat. Sa mga hindi ko na po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!